Do Entertainment Broadcasting live dito sa Kansas City ngayon at marami tayong mga ibabalita ngayon, breaking news in the United Arab Emirates at nakita natin na i-post natin kanina na kanina lamang ay pumangatlo overall itong si Aidan James Mendoza dito sa Ajman cycling race dito sa Dubai at mga panglima naman itong si Mervin Cruz. Mukhang nagagamay na ni Mervin Cruz ang United Arab Emirates By the way, itong Ajman among the 7 Emirates in the United Arab Emirates, kasi ang Emirates pag sinabi natin ito'y pinamumunuan ng isang hari kung hindi ako magkakamali. At meron din tayong balita dito kay Wellan Rab, itong our Filipino cycling sensation na kamakailan ay talagang nanguna sa mga ibang races at kung hindi nanguna ay nag-podium finisher at siya po ay nasangkot alongside yung other teammates kasi we were texted by his father according to his father they were struck by an overspeeding pick-up dito sa UAE at yung iba daw mga pictures talagang hindi mo very gruesome daw ang ibang pictures, kaya hindi pwedeng ma-post, baka ma-block na tayo ng Facebook niyan. By the way, itong si Wellan Rab, itong 17-year-old cycling sensation from United Arab Emirates or Abu Dhabi Cycling Club ay nagsuffer ng big head laceration. At thankfully, hindi naman siya nabalian ng buto, pero we're still coordinating with his father kasi nag-text lang sa atin, very brief ang kanyang father ni Sir Kibi at hopefully nasa magandang kalagayan itong si Wellan Rab itong. By the way, going back to the Ajman cycling race dito sa United Arab Emirates ay etong si Aidan James Mendoza na po mga labing tatlo dito sa Grand Fondo ay muli pinakita niya na talaga ang pagiging Philippine cycling prowess rising star in Dubai. At hindi lamang ngayong taon lang ito si Aidan James Mendoza nagpapakitang gilas dito sa United Arab Emirates. Labing lima rin siya last year dito sa Grand Fondo, kaya hindi na sa kanya iba tong Grand Fondo At going back to Ajman cycling race ito po ay 100 km open category, 42 competitors ang mga nandito, different nationalities at maganda ang kinalabasan nito sapagkat nag-stand out ang Filipino dito sa Ajman cycling race at nagpapasalamat tayo, shoutout natin personally ngayon ang ating mga kaibigan dyan sa United Arab Emirates, specifically dito sa mas maganda tong nagla-live tayo ng konti kasi ayoko na mag-edit gusto ko direct to the point ang ating mga balita at nakita naman natin hindi tayo makapag lipat from one messenger to another at batiin natin tong si shoutout dito si Yan Manahan Frial. Yan si Yan Manahan Frial isa sa ating mga masugid nating follower yan dito sa United Arab Emirates. By the way, ang United Arab Emirates pumapangatlo ito sa Do Entertainment pagdating sa mga top countries na sumusubaybay dito sa Do Entertainment. Ang unang-una siyempre, ang top country natin ay itong ating motherland, itong Philippines, then followed by Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, pumang-apat po ang USA at pumang-lima po ang Canada. Going back to itong mga activities pala dito sa United Arab Emirates. 7 Emirates ito sa UAE na minsan kinakatampukan ng mga ating mga Filipino riders. Sinasaliner, different Emirates ang kanilang pinupuntahan like Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Ras Al Khaimah, Sharjah, Al Quwain at Fujairah ang mga Emirates dyan By the way, a tiny country lang yung UAE compared dito sa
Kingdom of Saudi Arabia, pero ito ay naging cycling hub in Asia, no? Because Middle East naman, pag sinabi natin Middle East, ano, still under Asia continent, ano. At sinashoutout pa natin yung mga, kung sino man pwede magpa-shoutout dyan. Shoutout din natin yung mga ano natin, yung mga masusugid nating viewers from different provinces in the Philippines, ano. At sinashoutout ko rin ng my love Katrina ko. Ayan. Na nanonood ngayon. At of course, this live is also made possible by Feedpad Fitness QC, o yung mga gusto magpalakas na mga ano diyan, mga core, yung mas gusto pang lumakas sa cycling. Kung nandito kayo sa Quezon City, pumunta lang kayo dito along Commonwealth Avenue, tapat ng Pearl Drive, ano? At ako na mismo sa inyo maghahatid doon kung magtutur sa inyo dito sa 720 square meter na ano na to, na fitness health club along Commonwealth. At ito nga, nagpapakitang gila sa mga Pangasinense, most especially Pangasinense dito sa Life Cycle Works, ano? At lalong dumadami nga ngayon ang nare-recruit ngayon to compete in the United Arab Emirates, ano, from Pangasinan. At nakita na natin sino mga taga Pangasinan, katulad kanina, no, mga taga Eastern Pangasinan yan, Mervin Corpus and etong si Aidan James Mendoza, mga Ronda veterans yan. At nakita natin mga sprinter din yan, ano. At yung isa from San Manuel, while the other is from Umingan, Pangasinan. Shoutout din natin sa Santi Barnechea dyan sa Dubai. At bago nga pa lahat, ano, speaking of the newest disruptor in Philippine cycling arena, no, papasok to sa 2025. Alamin na lang natin, bagong team to, professional cycling team. Given na may cycling drought pa tayo dito sa Pilipinas, ano, may naglakas loob na nagtayo ng team despite not having a grand tour or big races here in the Philippines. So titingnan natin yan, na ang napabalitaan natin yan, dalawang cycling team from Ilocanja region na mag-fuse into one para mabuo nga itong pro team na to. Tingnan natin, alamin na lang natin kung ano ang kalalabasan nitong pangalan nito. At by the way, ang most probably ang magiging team captain nito is a most probably 27-year-old rider, ano. Tignan natin. At pabayaan mo nating ano na sila, tapusin mo natin 'tong Pasko. At also ongoing po yung races dito sa ano, no, wala pa tayong balita kay Arvin Armendez, ano, na most probably will achieve a 3-peat feat dito sa Batang Pinoy, ano. Kasi in 2022, ano, nanalo siya sa vegan, the same road race din. At in 2023, which we covered in December 2023, ay pangalawa niyang gold medal yan. Kaya itong sa Palawan, sa road race, ay titingnan na po natin kung ma-achieve niya tong 3-peat feat na to, na magiging kahalintulad niya ng elite. Itong si Jonal Carcueva, makakahalintulad niya to si Jonal Carcueva pagdating sa 3-peat feat, ay Grand Slam winner of the National Road Championships, ano. At by the way, first time din if I'm not mistaken, ano, first time ni Arvin Armendez na magkaroon ng ano ba tawag dito? Sumali sa criterium and individual time trial, no. Siguro madidiscover niya rin sarili niya dito kung ano pa yung mga talent niya, no, pagdating sa cycling. By the way, isa lang ang contingent ng Pangasinan, no, si Arvin Armendez, at kasama yung coach niya. Okay, before kasi, no, every Batang Pinoy, mga about 15 riders yan, boys and girls, ang contingent ng Pangasinan. By the way, pag sinabi mong Batang Pinoy, ano,
Batang Pinoy, Philippine National Games, different to sa palarong pambansa kasi alam ko ang palarong pambansa ano to kumbaga sa pinapriority lang yata nito yung mga nasa nag-aaral, no? Parang sort of gano'n, correct me if I'm wrong, pero itong Philippine National Games and Batang Pinoy parang open to sa out of school youth din. Yan ang difference sila, no? Although merong mga previous break pagdating hindi nagkaputol-putol itong mga edition ng Batang Pinoy and Philippine National Games before, and mas lalong lumakas naman ngayon given also na after the pandemic, nakita natin ang kumbaga popularity, mas lalong dumami ang mga siklista dito sa Pilipinas. Hindi ako makapag-shoutout sapagkat wala akong nakikita dito sa screen ko dito sa aking laptop. Will probably somehow resort dito sa pagtingin dito sa ating cellphone, at dire-diretso lang tayo at kung sa balita lang, impormasyon, nangunguna po ang isa na sa pinaka-aasahan etong Dwayne Entertainment pagdating sa mga cycling news, medyo talagang kahit sabihin na natin somebody is trying to, what do you call this one, to steal a thunder from us. Hindi tayo mapipigilan dito sa pagbibigay ng mga ibang other concept para mapa-live pa itong trailblazing Facebook page na ito. Ito po ang Dwayne Entertainment, ladies and gentlemen, and this is your Dwayne Entertainment host, Dwayne Badwa. At by the way, may nag-update sa atin, just today, coming from Yan Manahan Frial. Kanina po, yung sinabi nating Ajman Cycling Race, overall po sa open category ay pumangatlo itong si Aidan James Mendoza at pumang-lima naman itong si Mervin Corpus. Pero may mga category pa rin siyang nasalihan na alongside itong open category, Second daw itong si Mervin Corpus dito sa category. Teka. Anong category to? So second siya sa isang category. Hindi lang natin alam kung sa pagdating sa kung anong category itong tinutukoy dito na pumangalawa daw si Mervin Corpus. Breaking news to. Breaking news. Tatanong natin kung anong category to. At tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagbabalita, at hopefully paki-share lang itong ating live ngayon sapagkat mas kung pag-uusapan lang po natin ay breaking news at other chismis dito lang sa Dwayne Entertainment, at huwag kayong mahiya na magpadala din ng stars, hindi ko sinabing star stars para sa future development itong ganitong klaseng live streaming para dito sa mga bagong balita abroad, here and abroad. So yung mga cyclists natin dyan, lalo sa abroad, kasi wala masyadong race dito sa Pilipinas, sapagkat kumbaga sa nahihikayat silang mag-abroad kasi yung mga iba po dito ay dahil sa pagkakaroon ng walang grand tour, or big races, nagre-research sila to participating abroad. Sayang din naman nila. Katulad dito, itong sila Aidan James Mendoza, pinakita lang nila. From Go for Gold pa rin ito, si Aidan James Mendoza. Pinakita lang niya talaga na may ibubuga pa rin ang cycling talent abroad, competing with other nations, lalo dito sa cycling hub of Asia. Ito pong United Arab Emirates, at nakitaan din natin na nagpunta rin si Peter Sagan dyan, si Mark Cavendish before, at magkakaroon po ng big event ng tour dyan in February if I'm not mistaken,
UCI Asia Tour daw yata. So, tignan na po natin ha. Ano yan ha? Pro Tour. Okay. So, yan lang po ang ating mga balita ngayon. At hopefully, ay kahit papano ay na-enlighten kayo dito sa ating brief Dwayne Entertainment Live. This is your host once again. This is Dwayne Badwa for Dwayne Entertainment. Honda Pilipinas 2020 Dwayne. Bunganga, okay. Po si Dwayne.